talaga ako pumayag. I was willing to resign. Pag ako hindi na-uphold doon, hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Basta ano yun, sa e-gates yun. Gusto niyang Lalabas yung pangalan ni Martin Romualdez, lalabas yung pangalan ni Bongbong eh. Kasi tingnan mo, yan mo yung sinabi niya dito ah. Sinabi ko sa kanila na kapag ginawa nila yan, ayoko na, aalis na ako. Sinong sinabihan mo ng ganun? Oh, ang sinabihan niya ng ganun, si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang naglagay kay Boying sa Department of Justice. So, syempre, papasok si Zaldico. Kukuha ng magtatry magnakaw. Ayaw ni Boying. O kanino siya magsusumbong? Sa amo niya. Kay Pangulong Marcos. Sinabi niya kay Pangulong Marcos, hindi ako papayag dyan. Kapag ginawa niyo yan, aalis na ako. Kanino ka magsasabi na aalis ka kay Zaldico? Hindi. Magsasabi ka na aalis ka dun sa taong naglagay sa'yo. Tinakot mo yung taong naglagay sa'yo na aalis ka kasi kasapakat siya. Yes, hello mga banateros worldwide. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss D at your service. Another day, another uratan session. At papasakitin na naman natin ang mga ulo at tayo balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, mga buwisit at mga pabigat, mga kupal, mga kumag, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas, lahat ng mga magnanakaw, sindikato, lahat ng mga manloloko at mga dorobo sa gobyerno. Magandang araw po. Nako, na-miss nyo ba ako? Pasensya na ha. Hindi tayo nakapag-vlog this past few days. So, kasi tayo po ay nagpunta ng Davao Oriental para maghatid ng ayuda or ng tulong mula sa SMNI Foundation. Nagpunta po tayo dyan sa may Mati and dyan sa may Manay dito sa Davao Oriental. And sa ngayon, nandito pa din tayo sa wala pa rin tayo sa ating studio. Pagpasensya nyo na, nandito pa rin tayo sa Davao City at we are exploring Davao City. We had an opportunity na i-upload ko nung nakaraan. We got an invite from Congressman Pulong and Congressman Omar Duterte para pasinayaan or saksihan yung kanilang mga distrito. So si Omar nung nakaraan, si Kong Omar ay nag-donate ng mga ambulansya at saka ng mga parang service utility vehicle para sa barangay. Yung maghahatid-hatid ng mga let's say for example mga estudyante. Kapag may mga function yung barangay, yan yung gagamitin nila para hatid-hatid ng mga constituents nila and mga empleyado na din nila. And we also had an opportunity na si si Congressman Pulong dinala naman tayo sa kanyang distrito. So nagpunta tayo doon sa isang barangay sa distrito ni Omar. Then nagpunta naman tayo sa barangay kung saan mismo parang distrito or barangay na nakatira si Congressman Pulong Duterte. Nagpunta tayo doon sa may barangay Talomo. Grabe, ang ganda-ganda ron mga bossing. Sobrang husay nung barangay na yon. Yung barangay hall pa lang nila para ng mas tawag dito, para ng City Hall, and yung kanilang mga daycare center, eskwelahan, yung kanilang state of the art na sports facility, yung kanilang basketball court. Kasi talagang mahilig din talaga sa sports yung mga taga Davao. So ang gaganda ng mga basketball court na nila dito. Talagang sabi ko nga, kung sa Maynila yun, yung mga ganong facilities, malaki na ang babayaran mo doon. Pero dito sa Davao City, particular doon sa distrito ni Congressman Pulong, libre na nagagamit yon ng mga residente. And take note, malinis, maayos, may aircon pa. So, libre ito na nagagamit ng kanilang mga residente. And hindi lang yun. Yung pinagmamalaki niya yung barangay na yun because that's his barangay. At ang pagkakaalam ko, yun din yata yung dating barangay na pinagsilbihan ng kanyang, I don't know if si Omar or yung kanyang asawa.
Pero basta pinagsilbihan talaga nila yung barangay na yun. And makikita mo, grabe, ilan ang ambulansya nila, ilan ang kanilang mga barangay patrol, high-tech, yung mga ganda ng mga barangay patrol nila, tsaka ilan ang bumbero nila, tila mo 4 ang bumbero nila. Oo, grabe At saka talagang makikita mo na itong sila Congressman Pulong and si Omar, talagang binabalik nila sa taong bayan yung tiwala, serbisyo talaga. Kasi katulad daw si Omar, yung kung makikita mo kasi every time na may mga congressman, every time na may mga excuse me po, every time na may mga LGU na magbibigay ng ng mga ganyan, katulad niya, ambulansya, tapos yung mga utility vehicles, usually nandoon yung mga mukha. Usually nandoon yung mga pangalan. Care of honorable ganto ganyan. Pero alam niyo na nakita ko yung yung mga sasakyan na turn over sa isang barangay dito sa distrito ni Omar. Walang pangalan niya. As in, walang pangalan niya. Ang nakalagay doon yung pangalan ng barangay. Tapos kung ano siya, kung ambulansya siya, kung parang public or anong tawag dito, yung service vehicle siya, nakalagay yung pangalan doon. At saka kompleto, yung ambulansya nila kompleto talaga. Yung the usual ambulansya na dumarating sa mga tahanan natin kapag may emergency, ganun, as in kompleto. And makikita mo, talagang hindi trapo. Walang pangalan. Nagpunta lang doon si congressman, binigay yun doon sa barangay, kamay-kamay, wala na masyadong chika-chika, wala nga media I was supposed to contact yung mga kapatid natin sa SMNI kasi wala nga coverage. Dahil walang walang local media na gustong i-cover basta para sa Duterte. Katulad niyan, I think the other day nag-launch na din yung Davao bus. Nag-launch na yon yung napakagagandang mga bus ng Davao. And pinuntahan nyo ng mga kapatid nating mga vloggers. Di lang tayo naka-attend kasi medyo late na tayo nakauwi the night before, kaya di tayo nakapunta. Pero wala ring media na nag-cover, mga bossing. Basta para sa mga Duterte, basta magandang ginagawa ng mga Duterte, walang magko-cover na media diyan. And besides, aside from, wala talaga magko-cover na mainstream media aside from SMNI. Yung local government ng Davao City talaga hindi sila into optics. Hindi sila mahilig na okay media, punta kayo dito tapos mag-inaugurate kami dito, magbibigay kami ng ganito, ng ganyan. Hindi nila yon parang politika na magpapatawag sila ng media tapos ipapakita nila para ipagyabang. Hindi kasi ang mga Duterte, ang brand ng politics talaga nila is tao, ang priority tao. Hindi priority ng mga Duterte na pabanguhin nila yung mga sarili nila. Hindi nila priority na magmukha silang mga santo. Ang talagang priority ng mga Duterte is tao, is syudad. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng ibang lugar sa akin. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng mga Dilawan, ng kung sino-sino man, ng mga hindi naman taga Davao. Ang importante sa akin, dito sa distrito ko, sa Davao City, dito sa syudad ko, as mayor ng Davao, kung si Mayor Baste, I make sure na yung mga tao rito masaya. At yung mga tao rito ang magbabalita ng lahat ng mga magagandang nagagawa ko at ginagawa ko sa pamahalaan or sa bayan ko na pinagsisilbihan ko. Ganun po sila. Hindi sila yung mahilig sa media, mahilig sa ganito, sa ganyan. Hindi yan sila ganun. Kaya mayroon tayo mga vlogger, tayo na lang sumusunod, tayo na lang ang nagpapakita. And hindi rin naman tayo inuutusan tungkol doon. But again, we got invited para siguro ipakita sa atin na nasa tamang nasa tamang grupo tayo na sinasalihan, nasa tamang mga tao tayo na pinagtatanggol. And sobrang nakakataba ng puso na na-invite tayo. And grabe talaga ang Davao City. Lahat talaga ng mga nakakausap ko this past few days about Davao City, nagpapasalamat sila sa atin for not really protecting pero sa pagtatanggol sa maling propaganda about Davao City. And in the whole of Asia, Davao City is number 4 sa safest, and in the whole Southeast Asia, I think number 2 tayo sa pinaka-safe na city
So, dito sa Davao City, and talagang lately, sobrang tindi lang talaga ng traffic, and you know naman, traffic is a sign of progress. At nagrereklamo na rin talaga yung mga tao rito sa sobrang traffic, not because walang disiplina yung mga tao dito, but because sobrang dami na ng mga investors na nandito dito. If I'm not mistaken, I've heard na in Cebu, they're not hitting yung target nila sa they're not hitting yung target nila sa customs because yung mga Chinese businessmen doon daw sa Cebu, isa-isa nang nag-aalisan. And because of the xenophobia, yung pinapakalat na mga propaganda against China, affected yung mga businessman, mga Philchay nandito sa Pilipinas. So, umaalis muna sila, nagpapahinga sila, hindi muna sila nagbi-business dito at nagsasuffer talaga yung economy natin. And ayun na nga, balita nga natin na hindi daw na-hit ng Cebu yung kanilang target diyan sa yung kanilang collection sa customs. I'm not sure how accurate, pero yun lang yung narinig natin. And we're just saying here na dito sa Davao City, ang mga investors, dahil nga ang mga namumuno dito sa Davao is hindi nakikialam masyado sa politika, and hindi talaga, kumbaga, ang Davao City is an open city, it's an open trade city. Kahit sino pwedeng mamuhunan dito basta legal. Kahit ano pa lahi mo, basta hindi ka lumalabag sa batas, sumusunod ka sa batas, everything dito sa Davao City, kumbaga naglilipatan na dito yung mga businessman. And just previously, may mga inopen ng mga ang Ayala Land, ang laki ng inopen dito na yung nag-groundbreaking sila para doon sa isang community na bubuin nila dito, isang i-develop ng Ayala Land. And ang dami ng mga developers na dito nagde-develop, ginagawa ng mga mga parang Rockwell type, parang BGC type, yung mga iba-ibang lugar dito sa Davao City. And if I'm not mistaken, sa mga key areas dito sa Davao City, parang ang ang market value or zonal value ng mga lupa is umaakit na hanggang 45,000 per square meter. So talagang hindi mapigilan ng pang-unlad ng Davao, pero talagang sa mga karatig lugar, hindi lang dito sa Mindanao, Visayas, pati sa Luzon, makikita natin na talagang hindi masyadong umuusad yung kanilang mga syudad, kasi involved yung mga politiko nila sa politika. O masyadong mga trapo yung mga politiko na instead pagandahin yung mga lugar, mga syudad nila, mas inuuna yung politika, mas inuuna yung personal na interest. So, yun yung nakikita natin dito. And yun nga, and going back doon sa pagbibigay natin ng ayuda dyan sa may Davao Oriental, napakaganda nung experience natin doon. Sobrang saya talaga sa pakiramdam na makatulong. And inabot ng SMNA Foundation yung tawag din, inabot ng SMNA Foundation yung mga pinakamalalayong mga lugar, mga bossing. Yun talagang inabot ng SMNA Foundation. At again, para sa mga gustong mag-donate sa SMNA Foundation, ito po ang kanilang mga channels, ang mga GCash account. Ayan, 099528491117 and 09177141 1820. Ang yung unang name, yung unang number, nakapangalan yan kay Marlon Rosete, and then siya po ang I think presidente ng SMNI Foundation and the SMNI. And yan naman yung pangalawa, ang may-ari naman niyang GCash na yan is si Miss Hannah Jane Sancho. Siyempre, kilala niyo naman si Miss Hannah Jane Sancho ng SMNI Foundation at ng SMNI. So, sa mga gustong mag-donate, marami pa po. Hindi lang tayo tutulong sa mga nabiktima ng mga disasters, tutulong din po tayo doon sa mga kababayan natin na nangangailangan. Siguro pagka may mga nangyari mga sunog, sakuna, or anything na hindi related sa natural calamity,
pwede rin siguro tayong tumulong dyan. And of course, dito rin manggagaling yung mga cleanup drives natin, mga tree planting activities natin. So, kukunin natin yan lahat dito kasi para sa pagpapaganda ng Pilipinas, pagpapabango ng Pilipinas, paglinis sa Pilipinas, and of course, pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan. And of course, maraming salamat din. Oy, grabe, may mga sponsors. Maraming salamat din sa natin, sa lahat ng mga OFW, sa mga banateros na nagbibigay ng inyong mga donations diyan sa SMNI Foundation. Thank you. Sige na, magatid na tayo ng bali-balita. Ano ba yung mga napakarami nating mga hindi na talakay nung mga nakaraan, Pero ang importante na gusto kong talakayin natin yung classroom. Oo, importante talaga yung classroom kasi ang foundation kasi ng isang bansa is yung tao. At kung ang mga tao sa bansa mal-edukado, ang mga tao sa bansa mahihina ang mga utak, ang mga tao sa bansa walang sibilisasyon, because without education and without law, there's no civilization. So kung mukha kang uncivilized, anong klaseng magiging bansa kayo? Anong klaseng mga leaders yung mamumuno sa inyo? Anong klaseng workforce meron tayo? Di ba? Kasi sa mga departamento, sa bayan natin, ang mga nandiyan, mga taong edukado. And if yung education system natin is late, imagine mo, anong klaseng mga edukado yung mga inilalagay natin diyan sa mga posisyon sa gobyerno and yung mga nagsisilbi sa atin, nagbibigay ng serbisyo sa atin. So, walang kakwenta-kwenta, hindi ba? It all boils down to education. 5 lang naman. Actually, tama, 5 lang naman, simple lang naman talaga ang problema ng Pilipinas. Una, pabahay. Pangalawa, security of tenure, yung trabaho. Pangatlo, pagkain, health and security, di ba? At saka education. Matamaan mo lang naman yung 5 na yon, okay na Pilipinas Oo, and by saying matamaan mo yung 5 na yon, i-prioritize mo yung 5 na yon, it also includes hindi ka maging corrupt. Kasi in order for you to tackle itong mga 5 problema or 5 pinaka-basic na dapat na sinosolve natin or ibinibigay natin sa mga mamamayang Pilipino, in order for you to tackle it and in order for you to give it to people, kailangan talaga hindi ka magnanakaw at hindi ka corrupt. Yun lang yun Oo. So, ang problema ng Pilipinas natin, ng bayang Pilipinas, is yung edukasyon mababa and pangalawa, yung corruption. And of course, kapag ka ang tao mal-educated, ang tao ay mababa ang kalidad ng edukasyon, nagre-resort yan to shortcut. Pag-shortcut and corruption, pagnanakaw. Ganun talaga dahil nga ang iyong kakayahan, ang iyong inabot ng isip ay hindi ganun kalawak at kalalim, doon ka sa pinakamabilis na paraan para mag-survive. And ano yun? Ano yung pinakamabilis na paraan para mag-survive? Yun yung mga bagay na kinukuha mo na lang basta-basta sa ibang tao. Magnanakaw. Para kang hayop sa Africa na you are a predator and ito prey and you'll just snatch it away. Snatch the prey away from yung kanyang let's say for example, yung kanyang pamilya, hindi ba? You'll just snatch it away. Ganun ang mindset ng isang taong mangmang. And dito sa Pilipinas, makikita natin na talagang for the longest time, late talaga tayo sa education. Noong naging Education Secretary si Inday Sara, yan nga ang sinasabi niya na gusto kong ayusin, gusto kong baguhin, K-12 tayo para lang sumabay tayo sa Western country, magmukha tayong parang mga ang style natin sa Amerika na, pero kung makikita mo yung K-12, hindi naman talaga fit
yung ano natin, yung sistema ng pagtatrabaho dito sa Pilipinas doon sa K-12. And hindi rin talaga siya akma sa lifestyle sa buhay ng mga Pilipino because technically nagdagdag ka ng 2 taon para pag-aralin yung mga estudyante. Ang problema nga ang hindi natin inaayos yung education system. Kasi magagaling naman yung ating mga mga professionals Magagaling naman sila. Hindi naman dinagdagan yung mga years nila sa eskwelahan before Pero magagaling sila dati. Kasi nga ang education natin before sumasabay pa sa buong mundo. Pero ngayon hindi Paatras tayo, paiwan ng paiwan. Paano ko masasabi? Yun na lang mga libro natin. Makita mo daming mga misspellings, ang daming mga maling information, tapos pinapasok pa ng mga komunista, ilalagay pa yung mga propaganda ng mga makakaliwa doon sa mga libro natin. So yung mga bata, ayan, lahat puro burgis, lahat puros mga dilawan, di ba? Yung mga nasa eskwelahan. Dahil dilawan dilawan thinking yung ipinapasa ng mga guro natin sa kanila So nung si VP Sara ay Education Secretary, binago niya lahat yun, tinatry niyang baguhin yun. And she's trying her best para maka-cope up tayo with yung market, yung sa buong mundo, bigla naman siyang tinarantado ng mga nasa gobyerno. So classrooms, my goodness, imagine ninyo mga bossing, 22 classrooms lang ang natapos nila. Yun talaga ang masakit sa damdamin natin. Dahil ako nung nag-aaral ako, kasi sa public school ako nag-aaral elementary and high school, sa public school ako. Nung high school ako, nagka-classroom na kami sa ilalim na ng puno sa ilalim na ng punong mangga. Naikwento ko na yan before. Yung teacher nga namin before nung high school na hindi kami corridor kasi di ba nakikita nyo sa mga public school may corridor. Saan ang classroom nyo? Sa corridor. Ibig sabihin, classroom, sa labas ng classroom, kayo doon, mag-i-Indian seat kayo doon, doon na kayo aaral. Doon na din magtuturo yung mga teachers ninyo. So doon sa corridor, meron lang maliit na walkway para daanan ng mga tao. At yung teacher nyo, nandoon kay lahat. Habang doon sa loob ng classroom ay nagkaklase rin. So sobrang may shortage ng classrooms before. Doon na kami sa ilalim ng puno ng mangga. Mismong sa quadrangle na kami dahil puno na rin pati yung mga corridors, puno na din ng mga estudyante. So that was before. That was what? 1990s. 1990, mga 1991 pataas. Yun na yun. So, imaginein mo from that year hanggang ngayon, yun pa din ang problema natin, classrooms. Di ba? Hindi natin na-forecast kung gaano karaming mga estudyante yung papasok sa mga paaralan. Kasi meron naman tayong census alam naman natin kung gaano kalaki yung population natin. So alam natin doon sa population na yun, ilan ang bata, ilan ang matanda, ilan ang middle age, di ba? So paano hindi natin na-forecast na yung mga classrooms kailangan natin dagdagan kasi maraming mga estudyante. It's happening before. Supposedly 20 years after, dapat malaki ng changes, hindi ba? Siguro kung ginawa ng 3 yung shift ng eskwela, umaga, tanghali, at meron ng hanggang late ng gabi para lang ma-accommodate yung mga estudyante na nandun sila sa mga classrooms, di ba dapat in-adjust na natin Pero hindi From the 90s, actually the 80s hanggang ngayon, yun pa din ang problema natin. Noong panahon ni Pangulong Duterte, in-address yan With the pandemic, in-address yan. Libo-libo, daan-libo actually na mga classrooms ang naipagawa. Classrooms lang ito, mga bossing We are talking about classrooms. Hindi pa ito mga buildings. Kasi ang isang building pwedeng magkaroon yan ng mga 50 classrooms Oo, hindi ba? So ito, ang ibig sabihin, ang nagawa ng gobyerno natin na classroom, 22 lang sa loob ng isang taon. Classroom lang ito. Hindi ito building, hindi ito malaking facility. Classrooms lang. And then, ang sasabihin ng gobyerno na ito na ang legacy nila is education and healthcare. Education, ang legacy mo, pero 22 classrooms lang yung napagawa mo. Ang legacy mo, healthcare,
Pero ninanakawan mo ang PhilHealth. Zero budget mo ang PhilHealth. Tapos, yung malasakit center, dinidefund mo. So, anong klaseng legacy? Ano ba yung legacy talaga ni Bongbong? Sirain yung mga institusyon na sinasabi niyang legacy niya. Ano ba? Legacy niyang sirain? O legacy niyang ayusin? Di ba? So, yun yung nakakapagtaka ron. 22 classrooms. Kawawa ang mga estudyante natin. Kung classroom lang, hindi nila kayang i-provide, paano pa kaya yung good education? Paano pa kaya yung proper curriculum? Paano magkakaroon tayo ng mga future good professionals and leaders kung yung foundation ng education natin, which is yung high school and elementary, hindi na maganda yung experience ng mga estudyante natin. Imagine, ang magiging mga surgeons natin in the future, mahina ang primary education. Diba? Imagine mo yung magiging mga engineers in the future, mahina yung primary education. Kaya tingnan mo yung mga tulay sa atin, bengkong-bengkong. Kita mo yung mga proyekto sa atin, subcontract. Tingnan mo yung mga contractors dito sa Pilipinas ni hindi mga civil engineers. So, ito ang problema ng bayang Pilipinas ngayon. Napakaraming problema ng bayang Pilipinas ngayon na hindi ina-address ng mga nasa gobyerno bagkus pinagkakakitaan pa nila. 22 classrooms, mga bossing. Tingnan ninyo. Nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Ganyang kasinungaling ang hayop na yan. 22,000 daw na silid-paaralan ang nagawa nila. 22,000 It turned out, hindi siya 22,000. Sinungaling talaga tong Judas na ito eh. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa... Again ito ay SONA. Lahat ng pagsisinungaling niya sa SONA niya dinadala. And feeling niya ang galing-galing niya talaga. Yung flood control projects nang nabisto siya dahil sa putang ng SONA na yan. Eto rin. Yung patungkol dyan sa classroom, SONA. So lahat ng sinasabi nito ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA, puro kasinungalingan. At alam natin na ang sinungaling, kapatid yan ng magnanakaw. Bakit mo ipagmamalaki ang isang bagay na hindi naman totoo? Ibig sabihin, ginagamit nila yung mga bagay na yan na pinagmamalaki nila, ginagamit nila yan para pagkakitaan. And shame on you sa paggamit mo sa sektor ng edukasyon para lang yumamang kayo mga buwaka ng ina ninyo. Kasi sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan kung bakit sobrang magnanakaw kayo. Bakit sobrang ginagahasa ninyo yung pera ng taong bayan, kapakanan ng mga Pilipino? Hindi ko talaga alam kung anong klaseng mga satanas kayo. Kaya nga nung sinabi nung ate ni Pangulong Duterte, na kapanayam namin yung ate ni Pangulong Duterte, sabi niya, you have sold your souls to the devil at hindi na kayo makakabalik. And hindi maintindihan ng lahat kung saan nyo dadalhin yung dami ng pera na yan na nakuha ninyo. Na maikli na lang naman ang mga buhay na itatagal nyo. Itong tao na to is 60 plus, is going 70. Hindi na to tatagal ng katulad kasing haba ng buhay ni Enrile. Anong gagawin mo doon sa mga pera na hindi mo even kayang gastusin in 5 lifetimes? Di talaga natin alam kung anong klaseng mga demonyo to, mga putang ina nito talaga sa totoo lang. Kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Bago daw matapos yung administrasyon, tatapusin yung ilang pang 100,000 mga silid-paaralan. Imagine, Bongbong, nangako ka ng 1 milyong pabahay taon-taon. That's fucking 6 million house for the whole of your
term, bahay, 6 na milyon. Tapos sa isang taon, classroom na lang, putang ina mo ka. Sa classroom na yan, ang daming mga batang makikinabang. Hindi lang isang pamilya, bunyeta ka. Hindi mo pa nagawa, 22. Putang ina, napaka-incompetent mong hayop ka talaga, sa totoo lang. Napaka-incompetent mo na, napaka-sinungaling mo pa. Putang ina, hindi ko alam bakit ipinagtatanggol ka pa ng mga loyalista. Pungin ang ina nyo, mga zombie na talaga kayong mga hayop kayo. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Maglalaan ng sapat na pondo para dyan, tas 22 yung natapos. Ano ibig sabihin? Putang ina, ghost classrooms na naman yan. Ninakaw mo yan. Kung naglaan ka ng pondo para sa classroom building or sa mga classrooms, putang ina, tas hindi nyo na-deliver, nasan yung nilaan mong pondo? Pungin ang ina nyo, ninakaw nyo na naman. Di ba? Ganyan ang nangyari dyan. Ninakaw nyo na naman. Hayop na pondo na yan. Alang-alang sa mga ating mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating Kongreso. Nak ng putang ina. Buong suporta para magnakaw kayo. 2,000 Yan, ito, after how many years, yung kanyang sona about dyan sa hayop na classroom na yan. years. Na po ang nagawang classroom. Totoo ba, no? Ang baba nito. Even the Department of Public Works and Highways, na po siya dati matino itsura nito. Ngayon, putangin na mukha ng taong grasa eh. Maayos na tao to si Vince Dizon eh. Putangin na talaga. Alam nyo, ito si Vince Dizon magaling to. Ito si Vince Dizon, tao to ni Art Tugadi. Ang mentoring neto, Art Tugadi. Perfectionist si Art Tugadi. And of course, ang amo ni Art Tugadi, si Pangulong Duterte. So, Duterte ang brand ng trabaho nito eh. Tayo naman taki mo, nung sumama sa inyo, nagmukha siyang gusgusin. Nagmukha siyang magbubute. Nagmukha siyang homeless. Pukin ang ina sa sobrang hirap niyong katrabaho. Sa sobrang hirap linisin ng mga ginagawa ninyo mga pagnanakaw sa Pilipinas. Putang ina yung matitinong tao, nasisira ang buhay dahil sa inyo. Hindi ko rin maintindihan dito sa mga kupal din ng mga ito. Sila Vince Dizon. Putang ina, bakit pinipilit nyo pang siguro sa pagmamahal nila sa bayan, kaya pinipilit nilang ayusin pa yung mga departamento nila. Pero putang ina, hindi nyo kayang ayusin yan kung magnanakaw yung mga pinagsisilbihan, mga amo ninyo. Yun ang malaking problema kasi kahit anong gusto mong linisin yan, kung putang ina puro kawatan ng mga hudas na yan, walang mangyayari talaga. So, for Magmumukha kayong mga taong grasa talaga. 2025 po, out of 1,700, Ang target 1,700, ang nagawa 22. Pokin ang ina niya. Ilan ang eskwelahan sa buong Pilipinas? Ilan? Tangina 22 nagawa. Tapos itong putang inang vice ganda na ito, tinitira si Heart Evangelista dahil yung daw isang eskwelahan sa probinsya ni Heart Evangelista kulang sa reading materials. Pukil ang ina niyan, bakit hindi mo tirahin si Bongbong Marcos, siya presidente ng Pilipinas, di naman si Art Evangelista. Si Art Evangelista, isang artista. Hindi naman niya responsibilidad bilang isang artista na ayusin yung eskwelahan sa sa probinsya niya. Hindi naman siya hinalal ng taong bayan. Well, let's say yung asawa niya is a congressman, senator, at taga dyan sa lugar na yan, but it also doesn't necessarily mean na responsibilidad na rin ni Jesus Escudero yan. Meron tayong Department of Education. Meron tayong presidente that heads or leads the Department of Education. Nasa ilalim niya yan. So, bakit hindi natin sisihin yung Department of Education ngayon, yung DPWH, and yung presidente ng Pilipinas? Yan ang putang inang culprit dyan. Yan ang pinagsimula ng lahat ng kahudasan dyan. Bakit dinadamay natin yung mga pangalan na hindi naman kasama sa responsibilidad nila yung pagtatrabaho para sa mga lugar kung saan sila mga nakatira. Putangin na itong mga dilawang kupal talaga na ito. Tarantado talaga itong baklang si Vice Ganda na ito na putangin na hindi mo kayang batikusin si Bongbong Marcos, binabatikos mo yung kapwa mo artista na alam mo naman na hindi niya responsibilidad yung putangin na mga bakla talaga, mga
na mga, hindi naman lahat ng bakla, yung mga mga bading, may gooding eh. No, sabi nga ni Sir Jack pero puta hindi ko talaga malaman kung saan nanggagaling tong utak ni Vice Ganda, kung sa Almoranas ba niya eh. Dapat gawin, 22 pa lang po ang completed. Pag-reach sa pagdami ng backlog. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang eh. Matamaan na kung sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Nasa sobrang daling kumita ng pera, kasi sa mga classrooms, maliit lang yung ano nila dyan, makukulimbat nila eh. Versus sa flood control. Kasi yung flood control, hindi yan kayang puntahan at hindi yan makikita ng taong bayan eh. So mas madaling invest, maglagay ng pera sa flood control kasi taon-taon may budget para dyan. At saka yung flood control nga, hindi nga yan siya something na nakikita mo kasi yung classrooms, makikita mo eh. So kapag ka nagproyekto ka sa classroom, tapos substandard, mas delikado ka versus mag-substandard ka na flood control na hindi naman alam ng mga tao kung magkano talaga yung budget doon at so, kung paano pinupondohan yung flood control na yon. So, ito, coming from the Education Secretary ngayon, that yung mga mambabatas natin prioritized corruption over the welfare of our students. They prioritize flood control projects because mas maraming perang pwedeng ilagay doon at taon-taon kumikita sila doon. Imagine, sa isang araw, 1.5 billion ang flood control budget natin. Ito yung pumalit kay Inday Sara. Ito yung sinasabi nilang magaling. Ito yung sinasabi nila na lumilinis sa mga kalat na iniwan ni Inday Sara. And even siya, sinasabi niya na sobrang bulok ng administrasyon na ito that they focused on corruption instead of giving service. Nakita mo yung frustration sa mukha nito ni Department of Education Secretary Angara na masyado silang nasarapan sa flood control kaya nakalimutan na nila yung mga estudyante. Now, babalik ko sa yung sinabi mo, bakit hindi ka nagrereklamo? Diba? Bakit hindi mo ini-expose yung mga bagay na yan? And bakit pinababayaan mo, being the Department of Education Secretary, bakit pinababayaan mo na mangyari yan? Because si Inday Sara, nung siya ang nandiyadyaan sa Department of Education, nag-pushback siya. Hindi niya pinayagan na gawin yan sa kanya. She even tried to say it or tell it to the president na ginagago yung departamento niya ng mga congressman. Bakit hindi ka magsalita ngayon, Angara, tungkol doon? At sinasabi mo na you are trying to clean the mess, or at least the Malacanang is saying that you're trying to clean the mess that Inday Sara left behind. Kung nung panahon mo, 1 taon mahigit ka na rin na Department of Education Secretary, hindi mo kayang ipaglaban yung departamento mo. So, ibig sabihin, sumasabay ka lang din sa Agos. The fact na pinabayaan mong 22 classrooms lang yung matapos sa taong ito, ibig sabihin, hindi ka rin nag-perform. Ibig sabihin, incompetent ka din. Katulad ng amo mo na naglagay sa'yo dyan na si Bongbong Marcos. Yes. The reason why there's a classroom shortage in this country, if I can put it so bluntly, is because there are almost no kickbacks in classrooms. Nakaraang 3 taon yun yung sinasabi natin. Nasa classroom, maliit lang ang kickback. Kasi, classroom lang yun, di man building yun eh. 1 kwarto lang yun eh. So, mantakin mo, 22 na kwarto lang yung nagawa nila. Baka substandard pa yan. 22 na classroom. Out of thousands of schools, public schools, government-run schools dito sa Pilipinas, 22. Nasaan ang hustisya? Bakit hindi natin naririnig na sumisigaw yung pukinang-inang ACT Teachers Party List? Bakit di natin naririnig na sumisigaw itong mga putang inang mga makakaliwa na ito, mga komunistang, mga NPA na mga putang inan to? Bakit hindi sila nagsasalita?
Because they are part of the corruption already. Si Martin Romualdez, sobrang galing niyang negosyante na bago pa siya maging Speaker of the House, naisip niya na kung ano yung gagawin niya. Na by the time na maging Speaker of the House ako, a long time ago, niraran niya na yung scheme sa utak niya. Kaya imagine, pag upo niyang Speaker of the House, 3 taon puta nabili niya lahat. Majority ng media nakuha niya. Sundalo, police, kapwa niya congressman, mga makakaliwa, mga komunista, nakuha niya lahat. Minanipulate niya lahat. Ang House of Representatives, supposedly hati yan. It's always divided. For check and balances, dapat laging divided yan. Parang sa Senate, it's always divided. Malaki pa rin yung numero ng majority sa minority. 'Di ba? Minsan kung ang majority 15, I mean the other half minority. So malaki pa rin yung numero, and most of the time they debate. Sa Congress, sa dami nila, imagine mo itong pinakamasamang ginawa ni Martin Romualdez sa Kongreso. Yung neonite niya yung Kongreso. Noong ginawa niyang isa Kongreso, because Congress should always be divided. Kasi they should always debate for check and balances. But nung naging Speaker of the House si Martin Romualdez, ang ginawa niya, binuo niya yung bahay. Lahat ng magkakagalit, inayos niya. So ngayon, hindi na sila nagdidebate, hindi na sila nagtatalo-talo, hindi na nila ine-expose yung isa't isa, hindi na nila china-challenge yung bawat isa, dahil ginawa ni Romualdez sa isang malaking sindikato yung Kongreso na mag-a-agree tayong lahat. Na ako ang boss, kung ano yung sabihin ko, mag-a-agree kayo, kasi kung hindi, yung mga budget ninyo, hindi ko i-release. Di ba? O, yung mga budget ninyo, hindi ko i-release. Ganun lang yun. So, instead, magkaroon tayo ng isang Congress na nagtatalo-talo, nagkaroon tayo ng Congress na naging sindikato, tapos ang pipirma, pinsan pa noong Speaker of the House. So, ganun tayo sinindikato na itong mga hudas na ito. Makikita mo, may konting pushback or may konting nangyayaring debate sa Senado, but still, sobrang makapangyarihan na ang Congress and the President, meron na silang marriage. Kasi lahat ng gagawin ng Congress, whether mabuti o maganda, pipirmahan yan ng Presidente. At pag pinirmahan ng Presidente yan, hindi yan kayang hintuin ng Senado. So, yan ang problema natin. Akala ko nga noon na mas mabuti na magkakaayos lahat, mas mabuti na magkakabati lahat para mabilis yung proyekto. Kaya lang kasi nangyari ngayon, naging isa sila sa pangagnanakaw. Naging isa sila sa sindikato. Hindi sila nagkakasundo para sa welfare ng mga Pilipino. Nagkakasundo sila para sa pagpapayaman sa kanilang mga sarili. Yun ang problema natin. Speaking of classroom, balikan natin noong panahon ni VP Sara. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. 2024 mga bossing, inilabas na to ni Inday Sara. 2024. Sana nakinig tayo. Sana inimbestigahan. Because during the time of PRD, 23,000 per year ang ating classroom na nagagawa. So, in the course of 6 years, kung 23,000, gaano karami yan? Di ba? That's close to 100,000 classrooms sa isang taon. Hindi pa kasama dyan yung mga school buildings. Imaginein mo sa ni BBM, 22 classrooms lang. In-expose na to ni Inday Sara Pinick up ba ng media? Hindi. Pinick up ng makabayan? Hindi. Ilang bilyon ang budget para sa classroom buildings or sa
classroom classroom building o renovation ng mga classroom. Bilyon-bilyon. O bakit ang hinahabol natin yung 125 million ni Inday Sara na well accounted for naman, merong notice of merong certificate from BIR from COA na unqualified opinion. Bakit yun ang hinahabol natin? Bakit ito? Nasaan na ngayon yung mga magagaling na mga makakaliwa na champion di umano ng human rights? Putang ina. Yung basic rights ng mga estudyante to have a decent classroom. Hindi nyo naman pala kayang papasukin i-house yung lahat ng estudyante. Ba't hindi na lang tayo mag-blended learning? Mag-online na lang sana yung kalahati, hindi ba? O kumbaga skeletal na lang sana tayo. O kalahati ang papasok ngayon, bukas yung kalahati. Tapos yung kalahati, mag-online na lang. Sana ganun na lang gawin natin. Hindi nyo naman pala kaya. Puta, kaysa naman budgetan nyo yung classroom, tapos nanakawin nyo rin yung pera. Tangin na ninyo, mamatay na kayo, mga hayop kayo talaga. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. Ayan ang linaw nung sinabi ni Inday Sara dyan. Ina-arbor yung mga project sa akin. Hindi kayo naniwala doon. Mamaya papatunayan ko. Hindi lang Department of Education yung kinana nila. Hindi lang Department of Education. Mamaya papakita ko sa inyo. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas Ayan hindi nyo nakikita, may ebidensya. May ebidensya, valid yung argumento, valid yung expose. Pero bakit hindi ito kinuha ng ombudsman? Bakit hindi ito, bakit hindi ito kinukuha ng ombudsman? Bakit ang iniimbestigahan at ang iniimbestigahan ng ombudsman ngayon, yung una, salin ni Inday. Pangalawa, yung confidential funds. Pangatlo, EJK. Bakit yun? Bakit hindi ito? Ito ang numero unong issue ng bayan natin ngayon ng Pilipinas. Ang malawakang pagnanakaw sa pera ng gobyerno. Pero bakit hindi yun ang unahin at atupagin natin? Alam nyo na kung anong sagot dyan. But I still have to ask. Para naman baka sakali, putang ina magising kayo sa katotohanan at baka sakali, eto mga putang inang mga basher na nanonood dito, masagot nila. Bakit ang target puros mga Duterte aligned at mga kaso na hinuugnay sa mga Duterte na walang mga ebidensya, samantalang ito, merong ebidensya mula sa GAA. Ito lang yung hininging budget, binloated nila yung budget.
tapos walang output. Isisisi nyo sa Department of Education, ang naglagay ng insertion, Kongreso. Bakit hindi yun ang natin, imbestigahan natin? Putang ina kasi, puros mga kawatan Sa sobrang dami ng pera na ninakaw nila, lahat ng tao sa paligid nila, binibili nila para ipagtanggol sila. Para alisin ang mga Duterte sa mga landas nila at makapagpatuloy sila sa pagnanakaw. Hindi naman Duterte ang problema nyo Kaya kayo nabibisto sa mga pagnanakaw ninyo Ang problema dyan, mulat na ang taong bayan Na even if alisin nyo ang mga Duterte, maghahanap ang mga Pilipino ng mga bagong Duterte na maglilid sa Pilipinas Huwag nyo lang dadayain mga poke ng ina ninyo. Pero sigurado ako na kung hindi man mga Duterte, maghahanap ang mga Pilipino ng parang Duterte. Nagkaroon na ng benchmark yung pag-siserbisyo sa publiko sa Pilipinas Ang gusto natin parang Duterte na. So matanggal nyo man si Inday, mapa-impeach si Inday, putang ina ninyo yung mga ilalagay nyong mga tao, yung mga patatakbuhin ng Liberal Party, patatakbuhin ng putang ina mga loyalista, lahat yan, hindi na yan mananalo basta hindi dadayain ni George Garcia. Yun ang problema ngayon. Hindi na mga Duterte ang problema. Ang mga problema rito, sobrang ganid kayo mga putang ina nyo. Lahat naman ng politiko may mga kinikita at mga corruption yan Kaya lang putang ina, sobra-sobra sagad sa buto yung corruption nyo na pukin ng ina ninyo. Pati na lang yung mga ilaw na nilalagay sa kalsada, putay na pinagkakakitaan nyo. Tang ina nyo, kung pwedeng ibenta nyo lahat ng langgam sa Pilipinas, ginawa nyo na. Lahat ng mga kulisa, pukin ng ina nyo, kung kaya nyong pagkakitaan yung mga hudas kayo. Ganyang kayo kakawatan, mga pukin ng ina ninyo. Hindi ninyo alam kung paano ninyo uubusin yung mga perang ninakaw nyong mga hayop kayo. Kasi pag napunta kayo sa impyerno, bukas din, putang ina nyo, hindi nyo kayang dalin lahat dyan. Inang mga hudas na ito, sa totoo lang, grabe talaga. Alam pag iniisip ko, kagabi nga sa kwentuhan namin, nila Mayor Baste, putang ina, ang laki ng problema talaga ng Pilipinas. Ang laki-laki ng problema ng Pilipinas. Mantakay mo, binalikan nga namin, tayo na 500 years ago. Panahon pa ng mga Espanyol, tarantado na mga Pilipino, tinatarantado na Pilipino. Hanggang ngayon, putang ina niya, pinababayaan natin na tinatarantado tayo. Masaklap, ang tumatarantado sa atin ngayon, kalahi natin. Putang ina niya, noon ang tumatarantado sa atin, ibang lahi. Espanyol, Amerikano, Hapon, putang ina ngayon, mga Pilipino, ang tumatarantado sa mga Pilipino. Putang ina ang problema, hindi mo mamapalayas dahil Pilipino mga hayop na yan. Yun ang pinakamasakit na kapalaran ng bayang Pilipinas na putang ina, hindi natin alam kung paano talaga natin aayusin tong sobrang bulok na sistema na itinanim pa ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Hindi pa natin masyadong kabisado yan. Yung National Expenditure Program. Sinasabi na yan ni Inday sa atin, NEP, GAA. Hindi pa natin masyadong alam yan until sumablay talaga sila dun sa pagpirma ni Bongbong dun sa sa isang budget na di umano marami daw mga blanco. Simula nun, dun natin na-realize, lahat pa talaga na sinasabi ng mga Duterte totoo. Lahat na sinasabi, yung sinabi ni Pangulong Duterte noon na parang adik itong presidente, mukhang totoo, di pa nagpapadrug test hanggang ngayon. Nung sinabi ng presidente na ang Kongreso ang pinakabulok na ahensya ng gobyerno, putyang na, totoo pala. Nung sinasabi ni Pangulong Duterte na bahala kayo pag nagnakaw yan, putang na, yari kayo. Magnanakaw ulit yan. Anong natin? Anong ginawa natin? Di ba? So, tingnan mo, ang laki ng problema natin. Ang laki ng problemang
kinakaharap at kakaharapin pa ng bayang Pilipinas. Pucha, eto, tingnan niyo. Last year pa ito, hanggang ngayon wala pang ginagawa yung mga ahensya ng gobyerno para silipin etong sinasabi ni Inday. Buti na lang talaga natanong ni Bam Aquino yan sa budget hearing ng DPWH. Buti na lang natanong nila yan. Kasi kung hindi, putangina, hindi magkakaroon ng saysay itong mga sinasabi ni Inday. So ngayon, mas naiintindihan na natin kung bakit galit na galit si Inday at bakit in-expose ni Inday ito. True, yung exposure na ito ni Inday, and kailan to iimbestigahan ni Boying Rimulya? So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Eh sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa
ng listahan. So dagdag ko lang yan doon sa... Sino yon? Sino yung reklamo ng reklamo? Reklamo ng reklamo? Si Raul Manuel, si Franz Castro, at yung mga makabayan. Yun yung sinasabi nila, backlog sa classrooms and so on and so forth. Nung in-expose na the reason why may backlog tayo sa classrooms because ninanakaw ng mga congressman yung pera through DPWH. Oh, wala na. O ngayon, lumabas itong 22 classrooms, o nasaan yung mga kaliwa? Wala na. O. Ito si Inday, nung sinabihan siya ng ganyan, nagsalita siya. O eto, pakinggan nyo itong bakit ko sasabihin na totoo yung sinasabi ni Inday na yun. Which is, alam naman natin totoo yun. Pero ibig sabihin, etong si Zaldico at saka itong si Martin Romualdez, lahat talaga ng ahensya ng gobyerno. Sabi ko nga sa inyo, yung flood control project is just the tip of the iceberg. Lahat ng ahensya ng gobyerno, basta may procurement, lahat ng ahensya ng gobyerno, basta merong pagkakakitaan, papasukin ng mga putang inang dalawang satanas na yan. Si Romualdez at si Zaldico. O ito, tingnan nyo. Nung ako'y secretary pa, nakaramdam din ako na meron pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin. Pero meron pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis yun. What do you mean? Sino yun? It's too vague. Zaldico, nakialam siya sa amin eh. Paano nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Eh hindi talaga ako pumayag. Hindi So ibig sabihin, DOJ itself knows na nakikialam itong si Zaldico at saka si Martin Romualdez sa mga kontrata ng mga ahensya ng gobyerno. So nung sinabi ni Inday Sara yung expose niya about Zaldico na pinakikialaman at sinachap-chap yung budget ng Department of Education dahil kukurakutin nila, alam din ng DOJ. Bakit? Kasi nga, tinry din ni Zaldico kay DOJ Secretary yun na since hawak ng DOJ ang Bureau of Immigration, kinukuha ni Zaldico yung kontrata ng e-gates, yung putang inang e-gate na walang silbi, na scan ka ng scan, din na i-scan, pupunta ka pa rin dun sa pila, pupunta ka pa rin dun sa may tao na ng mga passports mo, nagtatatak sa inyo pabalik sa Pilipinas. Ganun. So, alam ni Boying na itong si Zaldico talagang tarantado, talagang magnanakaw, talagang kawatan, nakikialam sa mga hindi naman niya dapat pakialaman. O, kinonfirm nito ni Boying yung sinasabi ni Inday. Ang tanong, ikaw Boying ang ombudsman ngayon. At ombudsman ka na niyang ini-interview ka dyan. O ba't hindi mo pa sinasampahan si Zaldico ng kaso? Ba't hindi mo pa sinasampahan si Romualdez ng kaso? Ikaw na mismo ang nagsabi, personal mong alam na itong si Zaldico nakikialam sa mga kontrata ng gobyerno. Trabaho ng ombudsman yan na kasuhan, imbestigahan yung mga nasa gobyerno na mga kawatan O bakit hanggang ngayon ang tinatarget mo EJK, yung extrajudicial killing EJK, yung salin ni Inday Sara, yung confidential funds. Bakit yun ang tinatarget mo? Personal mo naman palang alam itong kay Zaldico. Tsaka speaking of EJK, putang ina talaga tong mga dilawan tae na to Kala mo may mga moral ascendancy yung mga puta Let's say for example, maraming namatay na mga kriminal nung panahon ni Pangulong Duterte. Tingnan nyo kung gaano na karaming pinatay ng mga Aquino sa Hacienda Luisita. Mga magsasakayan na ipinaglalaban lang nila yung kanilang lupang sakahan na maibalik sa kanila dahil kinuha sa kanila ng hacienda. Na ayon sa batas, kailangan in a specific period of time, maibalik na yan doon sa mga tao na totoong may-ari ng mga lupa na yan.
Mantakin mo, lupa ng mga tao yan, binabawi lang sa kanila. Alam mong ginawa nila? Pinagbabaril nila, pinagpapatay nila. Nasaan ang human rights dyan? Bakit si Pangulong Duterte nasa ICC? Samantalang ang mga namatay nung panahon niya, sabihin na natin namatay, pinatay o kung ano man, mga kriminal. Itong mga namatay sa Hacienda Luisita, puros mga ordinaryong magsasaka, mahihirap, pinagbabaril, walang kalaban-laban. Bakit walang human rights na mga violation dyan? Bakit walang ICC tungkol dyan? Yan ang talagang human rights violation. Na yung mga tao na mahirap, na nangangailangan, na kinukuha lang naman sa'yo yung kanila, pinagpapatay mo. Samantalang si Pangulong Duterte nasa ICC, ang mga kalaban niya, mga kriminal. Ang mga namatay dahil sa police operation, mga iskalawag na pulis at mga kriminal, mga drug lord, mga drug pusher. Siya nasa ICC, samantalang itong putay ng mga Aquino, mga Liberal Party, nandito pa sa Pilipinas, nagsisinalot pa. Mga salot ang mga hayop na yan eh. Yun ang dapat yung sagutin. You're talking about extrajudicial killings, but you cannot talk about the Kidapawan massacre. You cannot talk about the Hacienda Luisita massacre. Yung sa Kidapawan, humihingi lang ng bigas yung mga tao dahil wala nang makain, sobrang shortage ng bigas. Anong ginawa? Pinagbabaril din. Tangina, yan ang matinding human rights violation. Yan ang dapat na iniimbestigahan mo, Boying. Hindi yung extrajudicial killings. Because again, yung sinasabi ninyong EJK na yan, namatay ang mga yan during police operation. Itong mga namatay na mga magsasaka sa Luisita, they are just trying to get or trying to take yung kanila. Pinagpapatay sila. Yun ang issue dito. Talaga ako pumayag. I was willing to resign. Pag ako hindi na-uphold doon, hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Basta ano yun, sa e-gates yun. Gusto niyang Tinan mo, ombudsman ka. Personal experience mo. Alam mo kung ano yung istorya. Bakit hindi mo sabihin? Bakit hindi mo i-reveal? Kasi pinoprotektahan mo. Nagbanggit ka lang ng pangalan pero pinoprotektahan mo pa rin. For the sake of meron kang name drop na na ginagawa niyong fall guy ngayon, still pinagtatakpan mo pa rin yung mga totoong mga amo. And alam mo na if you talk further, lalabas yung pangalan ni Martin Romualdez, lalabas yung pangalan ni Bongbong eh. Kasi tingnan mo. Tingnan mo yung sinabi niya dito Sinabi ko sa kanila na kapag ginawa nila yan, ayoko na, aalis na ako. Sinong sinabihan mo ng ganun? Ang sinabihan niya ng ganun, si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang naglagay kay Boying sa Department of Justice. So syempre, papasok si Zaldico. Kukuha ng magtatry magnakaw. Ayaw ni Boying. Kanino siya magsusumbong? Sa amo niya. Kay Pangulong Marcos. Sinabi niya kay Pangulong Marcos, hindi ako papayag dyan. Kapag ginawa niyo yan, aalis na ako. Kanino ka magsasabi na aalis ka? Kay Zaldico? Hindi. Magsasabi ka na aalis ka dun sa taong naglagay sa'yo. Tinakot mo yung taong naglagay sa'yo na aalis ka kasi kasapakat siya. Diba? Kasapakat siya nito ni Zaldico sa pangangatkong ng pera sa mga ahensya ng gobyerno. Kasi ginawa din ni Inday Sara yan eh. Ang ginawa ni Inday Sara, sinumbong niya rin yan sa amo niya, which is si Bongbong Marcos. Anong ginawa ni Bongbong? Putang ina yan. Pinai-impeach si Inday. Tinanggal siya sa Department of Education. Bakit ito hindi tinanggal sa Department of Justice? Hindi ba? So, ibig sabihin, si Inday Sara, kaya siya tinanggal sa Department of Education or kaya siya umalis sa Department of Education kasi nga, nakita niya involved
si Bongbong. Ganito rin dito. The reason why ito si Boying Rimulya nagsabi kay Bongbong Marcos na aalis ako. Hindi, ina-assume ko lang na si Bongbong Marcos yung sinabihan niya, pero common sense dictates. Sino ba ang amo ng Department of Justice? Ang presidente. O, tingnan niyo yung sinabi niya, balikan natin. Hold on, talagang hindi na ako salti ko. Nakialam siya sa amin eh. Paano nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Eh, hindi talaga ako pumayag. Hindi talaga ako pumayag. I was willing to resign. Pag ako hindi na-uphold doon, talagang hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Oh, di ba? I was willing to resign. Kung ako hindi na-uphold doon, ibig sabihin, nagkaroon sila ng argumento na kung hindi mo ako pakikinggan at ibibigay pa rin natin sa kanya yung proyekto na yan, tangin na, I'm done. Oh, sinong sinabihan niya nun? Siyempre yung amo niya. O, anong ginawa ng amo niya? O, sige, wag na yan. Nandiyan dyan pa si Boying eh. Ibig sabihin, hindi na ibigay kay Zaldico yun. Hanap na lang tayo ng iba. Yung hindi papalag. O, di ba? So, nilaglag dito ni Boying Rimulya yung amo niya. Kasapakat talaga yung amo niya nito nila Zaldico tsaka ni Romualdez. Hindi maglalakas ng loob si Zaldico na gawin niyang mga bagay na yan kung walang utos ng taas. Kasi noong nalaman niya, noong kinukuha yung mga proyekto na yon sa kanya, sinabihan niya naalis ako, magre-resign na ako kung itutuloy niyo yan. Oh, so, personal knowledge ni Boying Rimulya na si Zaldico kumukuha ng mga kontrata sa hindi naman niya dapat pakialaman ng mga kontrata. Pero bakit hanggang ngayon hindi niya pa dinidemanda, iniimbestigahan man lang, eto si Zaldico. Kayo na ang bahalang mag-identify. Basta ano yun, sa e-gates yun. Gusto niyang dekwatin yung kontrata na dapat para sa taong bayan. Ano yan, komplikado yan, Luchi, but that kind of impunity has to stop. Kaya nga, talagang sabi ko, gusto ko na lang mag-ombudsman, ayoko na nito. Kasi hanggang dito, napapasok na ako eh. Secretary of Justice na ako, napapasok pa ako. Paano ba Secretary of Justice ka, pinapasok ka. Oh, so, ibig sabihin, tangin na may personal knowledge ka, na corrupt ito mga to, putangin na noon pa. Bakit hindi ka Bakit hindi ka nagsampa ng demanda sa kanila? Or bakit hindi mo ine-expose to noon? Bakit ngayon lang? At ngayon na ombudsman ka na, may kapangyarihan ka na to prosecute these people, bakit hindi mo ginagawa? Because hindi yan ang instruction sa'yo. Kaya ka ginawang ombudsman para sa mga Duterte. Para trabahuin yung mga Duterte. Yun ang malaking problema. Kasi ma-expose ka because ang hirap maghanap ng dumi sa isang tao na malinis. Eto, ikaw na mismo ang naglalaglag sa inyong mga sarili na yung grupo na yan pumapasok sa lahat. Kung DOJ nga, tinry pinasok eh. So, ibig sabihin, lahat ng mga ahensya ng gobyerno, pinasok ng mga hudas na ito. Imagine niyo, sabi ko nga sa inyo, the flood control alone, trilyon-trilyon na yung perang nawala sa atin. What more yung mga other projects na pinasok nila, na binaypass nila, na binraso nila, na kinuha nila. Imagine niyo gaano karaming pera ang sinusunog ngayon nito ni Zaldico. Pera nyo gaano karaming pera nyo ang sinusunog niyan sa abroad. Ang tagal-tagal na. Ngayon nyo palang paplanuhin na imbestigahan. Putay na itago na ni Zaldico lahat ng kayamanan niya, na i-transfer na niyan lahat ng mga properties niyan. Wala na yan. Willing na yan hindi umuwi ng Pilipinas. Why? Putang ina, kahit nasa buong Europe siya, sa buong buhay niya at gumastos siya ng sobra-sobra doon, hindi kayang ubusin yung pera na ninakaw niya dito. Sobrang dami nun. So mamumuhay na to si Pandak ng parang hari sa ibang bansa, habang yung mga kababayan niya rito, putang ina, isang kahig, isang toka pa rin. Lahat kayo mga kasapakat dyan. Yung iba. Napapasok. What do you mean? I'm Pinapasok sorry for the terminology. Walang takot eh. Hindi na takot. Bali wala. Basta they do it because they can do it. Yun ang pakiramdam nila. As in, pinapakialaman nila yung na dapat hands-off sila dyan. Yes. Eh, siyempre, pet project natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. E-gates yan. Immigration counters natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. Ano gusto niya mangyari dapat doon?
Gusto niya kanya yung kontrata nung alin. Basta pinakikialaman nila in a sense that ito supplier driven ang ginagawa nila. Pinipilit nilang ilagay in Mga terms tao of nila. reference na sila lang ang papasa sa bidding. Hindi pwede yun eh. Sa bidding ng equipment. E-gates. Yung nilalagyan natin ng passport para Yun. Why did they want that? Pera. It's just money. Yes. It's not so they can have more. Alam ni Boying lahat yun. Ba't nila ginagawa yun? Pera! Noon pa DOJ secretary siya. Pero bakit hindi niya sinasampahan ng kaso? Bakit hindi siya nag-case build-up? Bakit ngayon lang siya nagsasalta? Ombudsman na siya ngayon. O bakit hanggang ngayon hindi pa rin kinakasuhan si Zaldico? O dito, sinabi niya na yung ginagawa nilang scam eh. O bakit ang iniimbestigahan mga Duterte? Tayo na kasi Boying, yan ang problema sa'yo eh. Ang tanda mo na eh. Nagka-cancer ka na kamo. Quadruple. 5 beses ka na heart bypass. Putang ina, 5 beses kang na heart bypass. Nagka-leukemia ka pa. Putang ina, hindi ka magdino. Sa isang igla, pwede ka na mawala sa mundo. Tapos putang ina, hindi ka pa gumawa ng kabutihan. Puro kahayupan pa yung ginagawa mo. Wala ka nang tinapay ka naman, Boying Rimulya. Ayusin mo yung buhay mo. Mamamatay ka na. Konting panahon na lang itatagal mo sa mundo. Puta, ano ba naman na unahin mo naman yung bayan mo, hindi yung pansarili yung interest. Diyos ko, anytime yung mga procedure na ginawa sa'yo, anytime pwedeng mag-snap yan at pwede kang mawala anytime sa tindi pala ng health problems mo. So dapat, ang ginagawa mo habang may pinahiram sa yung si Satanas na si Satanas, walang Diyos to eh. Yung pinahiram sa ni Satanas na buhay, dapat ginagamit mo na sa kabutihan, sa bagay. Putang ina, kung si Satanas nga naman nagpahiram sa iyo ng buhay, talaga naman puro demonyohan ang gagawin mo habang buhay ka, hindi ba? Baka yun ang kontrata nila ni Satanas. Bigyan mo pa ako ng mas mahabang buhay para putang ina lahat ng mga gawaing makademonyo sa mundo gagawin ko habang buhay ako. Baka yun yung deal nila. Kaya hanggang ngayon hindi pa kinukuha ni Satanas to. Meron silang kliyente siguro pero siguro silang kickback. Hindi ko na tinatanong yun. Basta nakita ko, gusto nilang pakialaman yun. Really? Okay, so you couldn't do anything as Secretary of Justice? Basta nagsawa na ako. Sabi ko, hindi na pwede. Tangina na bobo, di ba? Wala kang nagawa at wala kang magagawa bilang isang Secretary of Justice. Alam mong sagot niya, basta nagsawa na ako. Ayoko na sa DOJ. Dito na ako sa Ombudsman. Pukin ang inang accountability yan. Tingnan mo, ganyan ang klase ng utak, mindset ng mga putang ina nasa ahensya ng gobyerno. Kasi mangmang ang mga Pilipino at ginagawa nilang mangmang ang Pilipino, pinapanatili nilang mangmang ang mga Pilipino para putang ina, itong mga ganitong klase ng mga sagot, tanggapin natin, lunukin na lang natin dahil pukin ang ina, sanay tayo sa hirap, sanay tayo sa pagdurusa. Putang ina, dapat mali. Dapat singilin natin si Boying Rimulya na wala siyang ginawa, the mere fact na right sa pagmumukha niya, tinatry ni Zaldico na mangulimbat ng pera. And bilang isang DOJ, tanong ni Lucci dito, bilang isang DOJ, you didn't do anything or can't you do something about it? Basta, ayoko na. Umalis na ako doon. Nag-ombudsman na. Puta, yun ang sagot niya. Hindi siya... So, ang gusto ko marinig sa sagot dito is, hindi. Kasi, sasanampahan ko naman ng demanda eh. Or sasampahan ko sana sila ng demanda eh. Kaya lang, palagay ko, mas magiging effective kung ako ang ombudsman at ako dito sa ombudsman ko sila iimbestigan at ihahabla lahat. Di ba kung ganun sana, di maganda eh. Kaya lang hindi. Wala na. Basta umalis na ako. Ayoko na dun. Dito na ako eh. Tanginan yan. Kaya yung ginagawa ang Pilipinas, ginagawa nilang parang playground nila. Sa akin to. Kasi I go to work every day. Tinataya ko buhay ko araw-araw. Sabay yun ang gagawin nyo sa akin. Hindi pwede sa akin yan. And so now that you're ombudsman, are you in a better place to do that? I think so. How? What can the ombudsman do that the Secretary of Justice cannot? Punish erring officials. Investigate them. File cases against them. Prosecute them. Put them in jail. The Secretary of Justice cannot do that. They can only prosecute. They can only do that against private persons. Except for crimes committed by police officers that are chargeable to us. That we prosecute ourselves. Sabihin ng iba, paano namin malalaman na hindi mo naman tatargetin ng mga political enemies mo? I'm beyond that, Kuchi. Ano na to eh? I think that's too cynical. I think that's lack of respect for what I am and what I've been. I think that's a totally... Gago, wala mang respeto talaga sa tao, boy. Tangina. Don't speak about respect because you're not even in the avenue of being of a
person that should be respected. O hindi dapat ina-accord sa iyo yung respect because basura ka na tao. O demonyo ka. O sa totoo lang, Boying Rimulya. O wala kang magandang legacy yang naiwan dito sa iyong pagiging taong gobyerno. Wala talaga. So in terms of respect, ang respect hindi yan hinihingi, and respect begets respect. Ang respeto, Boying Rimulya, kusang ibinibigay yan. And if yung gawain mo ay malasatanas, malademonyo, malahayop, don't expect that people should and will respect you. Out of this world remark. I take offense on that. Well, my apologies. I really take offense because it's But that's not the right. perception. Yeah, but it's not right. Hindi kasi maalis nga yung, siguro yun na nga, babalik. Hindi talaga hindi maaalis yan kasi nga, ang agenda ng politika ng ibang tao hindi naman titigil eh. So I don't have to explain myself. I just do what I do. Hindi ko na kailangan paliwanag yung tingin ko tama para sa bansa. Kung kailangan kong paliwanag yung araw-araw, hindi ko na magagawa trabaho ko. Okay, so with the e-gates, you think you can do something about what Zaldico was doing? Ngayon, ano na ngayon? Maandar na ngayon. Meron na, nung nawala sila sa picture, yun na, meron na. Ang nangyari dyan, nung NAIA Corporation was the one that purchased the e-gate. Ngayon, tuloy-tuloy na. So natalo siya sa bidding? Hindi na siya, hindi na nakapasok. Hindi na namin binidyan. Nag-volunteer na lang ang new NAIA na sila na lang bumili ng e-gate. Kaya lang, kailangan namin ayusin yung system para talagang kompleto sa passenger information, et cetera. All the Baka naman ikaw ay kumita. Kaya ayaw mo ibigay kay Zaldico, baka ikaw naman yung may hawak ng kontrata dyan. Tatanong lang ako all the tawag dito biometric features that it contains. Okay, so now you're seeing his involvement again. Sabihin na lang natin, pakikialam na naman niya. Doon ako nagalit na talaga. Sabi ko, ayoko na, hindi na pwede to. Kaya nag-apply ako ng ombudsman. Mga June yun eh. Hindi pa lumalabas ang speech ng presidente. Sa mahiya naman kayo. Sinabi ko na gusto ko na mag-ombudsman. So are you intent on catching the thieves in this flood control? Well, this is already legacy setting. I do not even mistake me for a politician who just wants pogi points. This is out of this world because what we do here is we just go to work every day to catch the bad guys and you make real enemies here. It's not very enjoyable, but we have to do it. But what if it goes far above Zaldico? Are you ready? Basta the evidence is there. Wala naman akong basta the evidence is there. If it stares you in the face, can you say it's not true? Hindi naman ganun eh. Evidence is evidence. Kaya I think that the political angle is getting too much. Yes. I think they're just too afraid that they have their own skeletons that they're trying to guard against. Baka lumabas. Meron lang naman yun eh. Nung ako hindi ba? Tayo na, hindi talaga dito ni Boying. Pero, yari siya dito kasi binisto niya talaga si Bongbong dito na wala talagang ginawa si Bongbong Marcos noong sinabi ni Inday Sara sa kanya that congressman, itong dalawang si Zaldico at si Romualdez, nung may gusto silang gawin sa pera or pakialaman sa gobyerno, walang ginawa si Bongbong. Same goes with Boying. Sinabi din ni Boying kay Bongbong, and if itutuloy niyo yan, aalis ako. Di ba hindi umalis si Boying? Ibig sabihin, hindi natuloy yan. Ibig sabihin, alam ni Bongbong Marcos yung katarantaduhang ginagawa nila Zaldico. And may ginawa ba siya about it? Wala siyang ginawa about it. Ito. Pero meron pa rin meron siya sinasabi. Ginawa daw po yung pasikreto eh. Secret decision daw po yun eh. Sabi naman ito, yung patungkol naman ito doon sa nakuryente si Boying Rimulya. Gawa ng sinabi niya na meron na daw ruling si Conchita Carpio na itong si Tesdaman Villanueva ay papanagutin, di ba? So ngayon wala pa man yun sa Sandigan Bayan, sa pa lang yun, nasa ombudsman pa lang yun. Kasi yung ombudsman parang DOJ ang prosecutor. They prosecute and then Sandigan Bayan na magde-decide whether yung sila mag-hear nung kaso. Okay, so nangyari kay Villanueva, merong ganon. Kaya lang, nung panahon ni Martires, siguro nagkaroon ng motion for reconsideration and review and whatever, binuhay ulit. And na dismiss or na clear si Tesdaman doon, si Villanueva. Ba't kasi nananalo pa, party list nila Villanueva, may mga ganyan palang kaso. But anyways, natanggal
na-clear yung issue na yan kay Villanueva. So ngayon, itong si Martires, hindi man niya kasi trabaho na lahat ng gagawin niya pa-press con. Nakikita mo ba si Martires nagpa-press con? Hindi naman. Ang trabaho ng isang ombudsman, kasuhan yung mga magnanakaw na mga o lumalabag sa batas o lumalabas sa mandato nila ng mga taga-gobyerno. Yun ang trabaho niya. Nagawa ba niya yung trabaho niya? I guess so. Marami naman siyang mga na-file na mga kaso. Marami rin naman siyang mga, palagay ko, marami rin naman mga na-prosecute. Marami rin naman mga nabigyan na ng sentensya ng ombudsman, ay ng Sandigan Bayan. So, si Boying Rimulya kasi yung tipo ng tao na lahat kailangan niyang sabihin kasi he wants to stay relevant and mataas talaga ang pangarap nitong tao na to at cloud chaser talaga. So, yun ang ginagawa niya. Yun ang gusto niyang mangyari. Yun yung mga trip niya sa buhay. Yung anuhin yung mga yan. Yung ipagkalat lahat ng kilos niya. Mahilig magpa-press ko niyan. DOJ pa lang. Putang ina niya. Siya na laman ng TV. Di ko maintindihan kung bakit. So, pero hindi man yan ang trabaho talaga ng ombudsman. Trabaho ng ombudsman, magtrabaho naayon sa kanyang mandato. Hindi niya kailangang i-announce lahat ng mga ng mga dapat ng mga kinasuhan niya. Kasi when you put it in public, kasi masisira mo yung buhay ng tao eh. Pwede mo masira yung buhay ng tao kasi nag-speculate ka pa lang na may probable cause sa kanyang ginawang kasalanan, may reklamo tungkol sa mga ginawa niyang kasalanan. So, ang dapat na avenue ninyo is kung yung korte. In this case, yung Sandigan Bayan. So, hindi mo kailangan sirain pa yung buhay ng tao. Kailangan mo lang gawin, isisampa yung kaso, kung talagang kriminal ito, masisintensya ito ng Sandigan Bayan. If not, edi good. Ang masama nun, kung sinira mo na yung pangalan niya sa public opinion, dahil nga sa Pilipinas, pag nasampahan ka ng kaso, parang feeling ng mga Pilipino, guilty ka na eh. So ngayon, biglang hindi pala siya guilty. O dinasira mo na yung buhay niya dahil sa public perception na kapag kinasuhan ka, kawatan ka. Di ba? Na dapat hindi mo ginagawa. Siya din ba bilang DOJ secretary no, dapat hindi niya ginagawa yun eh. Hinihiya niya yung mga tao eh. Na hindi pa naman niya napapatunayan na may kasalanan. Marami na siyang ginawang ganyan. And ganito rin ang gagawin nito ni Boying Rimulya sa ombudsman. Na lahat ng mga taong malalaki o lahat ng mga kalaban nila sa politika na paiimbestigahan niya, yun yung way para masira niya yung mga reputasyon ng mga yon at magkaroon ng negative public perception para hindi manalo sa politika sa mga eleksyon sa mga susunod na panahon. Ganyan ang gagawin ni Boying Rimulya. Hindi mo magtatrabaho yan. Kikita pa siya dyan. Sa totoo lang. Oo. Sa tingin ko malamang mali ako. Pero pwedeng malaking kita pa ang makuha ni ni Boying. Kasi sa pag-parking pa lang ng mga kaso, maniwala kayo sa hindi. Mantakin mo ako, bilyon-bilyon nung ninakaw ko, iniimbestigahan mo ko. Okay, may nag-file na kaso against me. Ikaw ang ombudsman. Ikaw ang magdedetermine kung may probable cause o wala. Anong gagawin ko? Bayaran kita. Didismiss ko yung kaso? Hindi. I-park mo lang. Patagalin mo lang. Sa Pilipinas, ganun eh. Patatagalin lang eh. Makakalimutan na ng tao eh. O siya mo na-police nga, ito na mo si Enrile, pinatagal lang, o nakalimutan na, o ngayon, acquitted. Si Napoles, acquitted. Yung si Gina something, yung kabit ni Enrile Di Umano, o absuelto na din. That's because sa pagpark ng kaso. Kasi hindi na iniimbestigahan yung kaso or hindi na inaasikaso yung kaso, paparkingin mo lang dyan hanggang sa makalimutan na ng tao, tapos bigla mo i-dismiss. Or baka pwede nang dalhin sa Sandigan Bayan tapos ma-dismiss na dun for lack of evidence or something. Di ba? Pwede siyang kumita dyan. Ilan kaso yan? Kung halimbawa, ilang bilyonaryo o ilang congressman na may flood control project yung kakasuhan dyan. O lahat yan kung magsasabi na, sir, huwag mo nang madaliin to. O ito. So, dyan pa lang sa pera, na siya dyan? Kikita na siya dyan. Sa pagpaparking pa lang yan. Kasi nasa responsibilidad ng ombudsman ng pagpaparking ng mga kaso eh. Di ba? Sa Supreme Court, ganun din. Pinaparking ng Supreme Court yung mga kaso eh. Di ba? So, actually, sa Supreme Court, pwede nga rin mangyari yung corruption na yan eh, na yung pagpaparking. Although, hindi ko sinasabi na bayaran sila, pero pwede mangyari. Si Boying, hindi ko rin sinasabi na gagawin niya, pero pwede mangyari. Kasi nga, sobrang corrupt nga sa Pilipinas, wala na tayong tiwala na lahat ng proseso
na ma-exploit nila, gagawin nila para lang sa pansarili nilang kapakanan. So kaya masarap talaga buhay nito ni Boying diyan kasi sa DOJ maliliit na tao lang yung mga diyan, mostly criminal na mga maliliit na tao lang. So kung halimbawa tumatanggap sila ng lagay, hindi yan ganun kalaki versus kung ang iniimbestigahan mo, mga plunderer, putang ina yan, sa laki ng perang ninakaw niyan, malaki din yung perang gagamitin yan para hindi sila makulong. 'Di ba? At in order for them na hindi makulong, yan, mga technicalities, parking yung kaso, patatagalin yung kaso, paikot-ikutin, i-dismiss sa ombudsman level, mga ganun. Ganun talaga mga bossing. So yan ay itong nangyaring ginawa ni Boying kay Villanueva, sumabog talaga sa mukha niya ito. Dito nagpapakita na incompetent si Boying Remulla, hindi siya nagre-research, wala silang GC. At lang talaga, political attack dog lang talaga siya ng administration. Para sa akin, I may be wrong. Pero yun yung opinion ko. Maybe, baka iba yung opinion nyo. Lagay nyo dyan sa comment section. Pero ako, yun yung nakikita kong ginagawa niya rito. Kanina lang, yung interview niya. Sinasabi niya na si Romualdez, si Zaldico, pinapasok siya nung nasa DOJ siya. Ngayon, nandiyan na siya sa DOJ. Nasimulan na ba? Wala. Ang sinabi niyang nasimulan na is yung procurement noong e-gates dyan sa NAIA. Pero yung kaso kay Zaldico dahil doon sa tinatry niyang imanipula yung kontrata ng NAIA dyan sa Bureau of Immigration dyan sa mga e-gates. Naimbestigahan niya na ba? Hindi pa. In-expose lang niya pero hindi niya iniimbestigahan. Anong ibig sabihin nun? Kasi nga, magkakatropa yung mga yan. Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano secret nandun nga sa system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismiss na pala. CCMS. Yan, di ba? Yes po. Naka-computerize pala naman na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence parang case category management system. Yan, na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat nasa ng kaso. system yun eh. At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Kung hindi yung recording. So, ang tanong mo, na-record ba? Record. Nasa CCMS eh. Hindi naman hindi pinablis, sikreto na. Meron kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Nagawa ko na yung tungkulin. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya ko, ba't ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung daldal ng daldal yun eh. Sinundan mo ng bago ngayon. Gusto rin mong magpa-media. Akala nila yung kadadaldal mo at saka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Oo nga po. Kasi tinatanong niya yung kaharap ng media eh. Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Mga batang media at hindi rin po namin alam eh. Na na-dismiss pala yung kaso. Yun talaga. Kaya requirement po ba yung sabi ng Malacanang na keso surprise, hindi surprise. Yung lack of research ninyo doesn't equate to binlindside kayo, no? It's just that Samuel Martires is not as epal as you are. So Samuel Martires is not after clout. Hindi siya ganoon katulad nyo na puro media, puro daldal, mas nauuna pa actually yung inyong pagpapamedya kaysa dun sa totoong paggawa nyo sa mga trabaho ninyo. Hindi lahat ng hindi nyo alam ay sikreto. Napakaraming mga kaso dyan sa ombudsman na hindi naman talaga natin nalalaman. Ang hindi ibig sabihin no, sinisikreto sa atin. It's just that hindi trabaho ng ombudsman na i-announce sa buong mundo
yung mga tungkol sa mga kaso nila. Oo, ang ICI nga gusto nga nilang ilihim yung hearing, ayaw nga nilang i-livestream Ito pa kayang ombudsman, hindi ba? Bakit ayaw i-livestream ng ICI yung kanilang hearing? Kasi nga ayaw nila na yung mga taong magpunta sa kanila na iniimbestigahan magkaroon ng public perception na guilty sila or may kasalanan sila or mga magnanakaw sila. Ganon din dito sa sa ombudsman. So hindi ibig sabihin na hindi mo alam Boying Rimulya, hindi ibig sabihin sinikreto sa iyo. Pwedeng tanga ka lang. Kaya hindi mo alam. Pwedeng mangmang ka, pwedeng incompetent ka lang talaga, kaya hindi mo alam. Yun lang yun, masakit ang katotohanan. Pero kung ikaw naniniwala ka na ikaw may kumbaga punto, di sana tinuloy mo yung pagre-request kay kay Senate President. Pero the fact na talagang umatras ka, it's because it shows incompetence and it shows just politics. Namumuliti ka lang kayo dyan. Nalaman ng media? Hindi nga. Yun nga ang pangyari. Sana po nakalagay yun. Kailangan po ba ilathala? Obligado bang ilathala yun sa mga pahayagan? Kailangan ba naitala sa isang malapad na periodiko? Ng mga ilang araw? Ganun ba yun? Hindi ba? So, hindi. Hindi na, wala naman sa batas yun. Kasi nga, sabi nga si Marcoleta, sumusunod lang sa batas. Wala sa batas yun. Yung mga gusto nilang mangyari. So ngayon, tinanong niya, ikaw media, narinig niyo ba yun? Tarantado, tangina mo. Malay ko. Kung kami tatanungin mo, ikaw nga, hindi mo alam, kami pa kaya. O hindi ba? And if ever, alam ko, does it change the fact na you're incompetent? O halimbawa, may tinanong si Boying doon, ikaw, alam mo? Alam ko yun, sir. Ganun ba? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mangmang si Boying Rimulya, at talagang itong ombudsman stint ni Boying Rimulya will just be used para ilihis yung issue ng flood control. Makikita nyo naman sa kanyang sinabi kanina na alam niyang tarantado si Zaldico, pero wala siyang ginawa ng DOJ Secretary at hanggang ngayon na siya ay ombudsman na, wala pa rin siyang ginagawa tungkol doon sa kahayupan na tinry na gawin ni Zaldico sa kanya. Hindi ba? Ayan, mga bossing, magpalakpakan tayo ng malupit, mga bossing, hindi pala palakpak niyan, tawa naman yan. Pero yun na nga mga bossing, maraming salamat sa inyong pagpatnubay, maraming salamat sa inyong panonood. Pasensya na, medyo hindi lang tayo nakapag-vlog na nakaraan, pero tangkilikin nyo pa rin yung mga ina-upload ko, para yung ating algorithm hindi magbago, para marami pa rin tayong mag-reach. Mag-like, mag-share, mag-subscribe, at hit the notification bell. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik, mga Banateros. Panatilihin po kayo nakasubscribe sa lahat ng Banateros, si Banat by si Coach Oli, Master Judea, paring RJ J. Guevara, Sir Jack, at syempre yours truly, Boss Dada TV. Mabuhay kayo. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag.
di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong